Actually, yung asawa ko seaman. So, dun ako kumukuha ng mga referred clients. Pangalawa, meron akong isang manning agency na every PDOS po nila, dun ako nagpe-present. Sa field ko kasi, OFW family ako, alam ko yung mga buhay OFW, lalo na mga seaman. So, parang nakikita ko anong pwede kong itulong sa kanila. Napili ko po ang OFW kasi marami ko nakikitang OFW na ilang taon na sa abroad pero nakikita ko wala pa rin silang naiipon. Gusto ko sila ring matuto na kung paano ang tamang paghawak ng kanilang pinaghihirapan. Yes, I am a Philam Life policy holder. We are holding 6th policy and I am excited for my 7th policy. Itutulong ko sa mga OFW, yung paliwanag ko sa kanila, paano nila ilalagay ng tama yung perang pinaghirapan nila. Dahil gusto namin silang turuan na matutong mag-ipon, yung kahalagahan ng pag-iipon, talagang pinapasalamatan nila kami kasi malaki ang naitutulong namin sa kanila para maging parte kami ng buhay nila sa kanilang future. Nakatulong ang Philam Life sa buhay namin. Naturuan kami ng financial advisor namin ng disiplina. May client ako na ayaw na insurance. So, ganito po yan, sir. Hindi tayo alam kung anong pwede mangyari sa atin. Kailangan niyo pong protection. So, yun, nangyari po yung hindi natin nasahan. In 2 years time na kumasa ng policy, namatay po siya dahil sa lamok. Naiabot ko yung check-in sa widow. Naiyak siya kasi alam niya, yung husband niya ayaw ng insurance. Hindi niya alam kumuha pala ng insurance yung asawa niya. So, nung time na yun, problema siya kasi yung cheque galing sa principal, hindi pa niya nare-receive. Kailan niya ng pera. So, yung cheque galing sa Philam Life, yun yung malaking tulong sa kanya. Lalo ko pong nakita ang kahalagahan ng trabaho kong ito nung January 2009, meron akong isang client. Itong client na ito, ang kinuha nilang niya sa akin is Scholar Gold. Ayaw pa nga nilang ituloy kasi daw, na-brainwash siya sa barko eh. Ang sabi, wag mong ituloy yan, sabi ng mga kasama sa barko, hindi yan totoo. So, pinapatigil ng husband, ng OFW, sa misis. Itong misis naman, kinausap ko na, ma'am, sayang naman po, kung hindi nyo kaya yung malaking hulog, babaan na lang po natin para po hindi masayang. Tinuloy ng wife, hindi alam ng husband. Pang 4 years na dapat niya na nagbabayad, namatay, nasaksak sa antike. Yun yung time na umiiyak yung wife sa akin na, ma'am, yung husband ko namatay, sabi niya. Meron po ba? Kamusta po ba? Sabi ko, sige po, titingnan ko po kung anong pwede ko maitulong. Naibigay within 3 weeks yung benefits. Umiiyak sa akin yung wife na yon. Sabi niya, ma'am, totoo pala ang Philam Life. Pati ako umiiyak din kasi naibigay talaga ko ano yung promise. Naging patunay talaga yung maraming naniwala na hindi lang to basta papel, totoo pala to. Kung tayo buong pusong tutulong sa ating kapwa, hindi natin alam ang buhay eh, makakatulong tayo sa pamilya na yon. Yung bata na yon, malaki na siya ngayon, tuloy-tuloy yung contingent pa na nare-receive niya. Siyempre, masaya kasi parang dahil sa akin, mayroong nagsasabi sa akin, "Oh, Beng, thank you ha. Kung hindi dahil sa'yo, wala na kaming ipon." Napakasaya ng pakiramdam. Talagang feel na feel. Para akong nasa alapaap. Kasi yung OFW na yun na natulungan ko, kahit ang tagal namin di magkita, through text lang, yung pagpapasalamat nila na, salamat, naging bahagi ka ng pag-iipon namin. Nararamdaman ko nung umalis ang mister ko, para akong papel na pupusutin. Masakit sa dibdib. Masakit sa lahat. Nanunuot yung sakit. Pero, kailangan, pagkakusot ng paper, buo pa rin siya. Tapos nung lumakalaki na po ako, na-realize ko na kung hindi naman po sila aalis, hindi kami magkakaroon ng magandang edukasyon, bahay. Pag nandito po talaga sila, parang pinaparamdam nila sa'yo na kahit na wala sila ng buong taon, mahal ka talaga nila. Gusto ko mahinto na lang yung mundo ko. Pag dumarating ang asawa ko, gusto ko yun na lang yung mundo namin.
pag dumating, though mayayakap na namin siya physically, pero mas maganda kung ano yung dala niya nung habang wala siya, which is securing our future. Not just the future of our kids, but the future us as partners in raising our kids. Kasi, though OFW ang daddy, we can make things attach na ma-maintain yung pagiging family, though he is away, than living together, but we are starving to death. Siguro po, para sa ikabubuti namin, mag-abroad na lang po sila. Kasi hindi pa namin kayang mabuhay. Kasi hindi pa po gumag-graduate yung kapatid ko. Tapos ako din po, kailangan ko pa po mag-aral. Siguro hihinto na ang husband ko when we are financially stable. Nag-OFW ako dahil makakuha ako ng medyo mataas-taas sa pera para matustusan kung mga pangangailangan sa pamilya ko. Nag-OFW ako kasi dumating na yung time naming mag-asawa na yung mga budget namin, hindi na namin mapagkasya. Nakikita ko parang hindi na namin kayang gampanan bilang mag-asawa yung gusto naming pangarap para sa kanila, para sa mga anak namin. Ang naisasakripisyo ko bilang isang OFW ay yung maiwanan ko yung pamilya ko. Mabigyan ko silang magandang edukasyon, mapakain ko sila 4 na beses ang araw, at mabibigay ko yung lahat ng pangangailangan nila. Ang pangarap ko sa pamilya ko ay mabigyan sila ng magandang kinabukasan, mapag-aral ko yung mga anak ko sa yung mga exclusive school na hindi ko nagawa nung ako'y nag-aaral pa. Sana balang araw, malampasan mo ako. Sana laging may mag-aalaga sa inyo. Sana lagi tayong ganito. Kaya nandito ang Film Life, the country's #1 life insurer. Dahil ang mga pangarap para magkatotoo, kailangan may plano. Ikaw, anong plano mo? Usap tayo.